Nagdulot ng baha ang matitinding pag-ulan sa Davao City at iba pang bahagi ng Mindanao. At sa Coronadal City, nasawi ang dalawang inanod habang naliligo sa talon. Saksi si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Gumulat sa mga residente ang katawan ng babaeng tinangay ng lumaragasang tubig pasado alas 5 ng hapon nitong Lunes sa Barangay Kakub, Coronadal City. Makalipas ang ilang minuto, natagpuan ang babae sa ibabang bahagi ng sapa, 2 kilometrong layo mula sa talon. Katawan naman ng lalaki ang nakitang sumabit sa mga kahoy sa sapa, mandang 500 metro ang layo mula sa talon. Pinagtulungan siyang sagipin ng mga residente. Patagilid lang kayo, bang kayo. Patagilid lang. Ayon sa mga pulis, 29 anyos ang lalaki na isang delivery rider. Magkakilala at pareho silang taga-Barangay Paraiso ng babaeng 24 anyos na isang guro. Wala na silang buhay ng matagpuan. Sinasabi ng mga witness that around 5 p.m. while yung dalawang biktima is naliligo doon po sa Millennium Falls dump site of Barangay Kakub na bigla lang lumaki yung tubig na galing sa ilog na nagresulta sa kanilang pagkaano sa iba't ibang part ng river. Ang mabilis umanong pagtaas ng tubig ay dulot ng malakas na buhos ng ulan. Punsod din ng matinding ulan, binaha ang ilang kalsada sa Magsaysay, Davao del Sur. Grabe naman eh, kaduhaan naman ko na abtag bahaan eh. Stranded ang ilang motorista. Ayon sa uploader, lampas 1 oras na naghintay bago humupa ang tubig. Nagpabaha rin ang pag-apaw ng Likanan River sa Davao City kaninang umaga. Ang mga stranded na motorista, matagang naghintay sa tabi ng kalsada. Apektado ng mga pagbaha ang Barangay Lasang at Barangay Bunawan. Mahigit 170,000 residente naman ang apektado ng mga pagbaha sa Maguindanao del Sur ayon sa OCD BARM. Mahigit 800 sa kanila ang nasa evacuation centers. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagdulot ng masamang panahon sa Mindanao. Hindi pa man opisyal na panahon ng tag-ulan, may mga paghahanda na raw ang Office of Civil Defense, kabilang ang pagpapaigting ng ugnayan sa mga local government unit at pagtitiyak na maayos sa mga evacuation center. Patuloy rin daw ang preparasyon para sa pagtatayo ng Ligtas Pinoy Centers o yung mga permanenteng evacuation center para sa iba't ibang sakuna. Ang magiging next pong hakbang ay mag-identify ng mga lokasyon na ipaprioritize po natin. Para sa ganun, sa 2026 budget po ng DPWH, ito pong mga lokasyon na ito ang una pong pagtatayuan ng ating mga Ligtas Pinoy Center. So dyan po papasok kung meron pong bulkan sa inyong lugar, dyan po papasok kung kayo po ay madalas tamaan ng bagyo, at syempre po yung mga landslide prone areas. Para sa GMA Integrated News, Efren Mamak ng GMA Regional TV, ang inyong saksi.